Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall all... Sige. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen? So ang lesson natin nandito sa verse 7 and 8. Sabi diyan, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth. Yan ang title natin. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen? Tayo lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Salamat sa Sunday School kanina, sa mga preachings, sa Kids Church, at ngayon, Panginoon, ngayong hapon na kami nagkasama-sama para muli sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo rin po ang aming service sa hapong ito. Ang Diyos ng Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Okay, maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay? So, dito sa ating lesson, sabi dyan, ito ay paalala sa atin ng Biblia. Amen? Paalala ito about sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano. Okay? Kasi, ang tinutukoy dito ay patungkol sa pagtatanim. Okay? Ang title natin sa hapong ito, na binigay sa atin ng Diyos na mensahe, whatsoever a man soweth. Okay? Kung ano man ang itatanim ng tao. Tayong mga Kristiyano, alam nyo ba na tayong lahat, hindi lang mga Kristiyano, kundi lahat ng tao ay nagtatanim yan? Alam nyo ba yon? Na lahat tayo nagtatanim? Hindi literal na nagtatanim tayo na katulad ng mga magsasaka. Okay? Hindi tayo nagtatanim na literal, na talagang katulad ng mga magsasaka, kundi sa ating mga gawa, sa ating mga kilos, sa ating mga sinasabi, tayo ay nagtatanim. Amen? At dalawa lang yung tanim lagi. Tanim na kabutihan at tanim na kasamaan. Saan kayo doon? Sa tingin nyo, ano kaya yung maraming na itatanim nyo? Yung tanim na kasamaan or tanim na kabutihan? Saan kayo doon? Siyempre, kabutihan, tama? Pero mostly, ano kayo nagagawa natin? Puro kabutihan ba? O puro kasamaan? Kasamaan. Puro kasamaan, di ba? Minsan, yun ang gusto ng laman natin, yun ang nagagawa natin. Pero pinaalalahanan tayo ng Biblia na tayong mga Kristiyano ay nagtatanim tayo. Kaya tingnan nyo sa verse 7, tingnan nyo. Be not deceived. Ano sa Tagalog niyan? Huwag tayong magpadaya. Okay? Ano pakiramdam pag nadaya ka? Ano pakiramdam? Yung madaya ka, di ba, o-order ka sa Shopee, no? Tapos pag-deliver sa'yo, iba pala. May mga ganun. Umorder ng cellphone. Ang ganda ng cellphone, nakita niya sa Facebook. Ito ganyan. Tapos nung dineliver na, pagbukas niya, ano pala? Bato. May mga mababalitaan niyo yun. Scam. Bato pala yung bato yung laman ng... Wala, hindi niya nagamit. Tinakbuhan na siya ng seller. Nadadaya. Meron naman ganito. Bike. Benta ng bike. Nakita niyo, ganda naman ng bike nito. Tapos tatlong bike, 1,000 lang. Ang mura. Tapos nung binili niya nung diniliver sa kanya, yung bike pala na ganito kalalaki. Pero ang ganda sa picture. Hindi pinakita kung anong size basta pinakita na bike yan. Di ba may mga bike na maliliit? Di ba? Akala talagang totoong-totoo. Maganda nga naman, pero maliit nga lang. Yung parang kitchen. Wala na, daya. Kasi hindi niya naman klinaro kung anong klase yun. Bakit napakamura? Ikaw ba naman, makakabili ka ba ng bike na halagang 1,000? Siguro meron yung galing sa junk shop, no? Kalakalawang na. Wala na talaga. As in, kailangan mo pang pinturahan, baguhin. Kahit nga minsan 2,000, mahirap tama?
Ang karamihang bike nasa 4,000 pataas. Diba? Yung bike nyo, magkano yun? 4,000 pataas, diba? 4,000 pataas. Ganyan yung mga... Kaya pag tayo ay magpadaya, hindi maganda, tama? Nasubukan nyo na bang madaya sa social media? Hindi, ba? Pero may mga taong nadadaya pagdating sa ganyan, tama? Pero tayong mga Kristiyano na ba tayo? Amen. Tinuruan tayo ng Biblia na kailangan tayo ay huwag magpadaya. Be not deceived. Kasi alam nyo, merong isang mandaraya dito sa mundo ito. Sino yun? Yung Diablo, si Satanas. Alam nyo ang matindi mandaya ang Diablo. Mandaraya siya pagdating sa katuruan. Diba dati, nadaya na tayo? Na dati ang alam natin na para mapunta sa langit, anong dapat gawin? Magpakabait. Yan ang karamihang alam ng tao. Bakit? Kasi nadaya tayo ng Diyos ng sanlibutan ito, which is the devil. Nakamulatan natin, akala natin ang daan patungong langit ay magpakabait. Yun ang alam natin, pero hindi natin alam, dinaya na pala tayo. Tama? May mga nakamulatan din tayo na akala natin tama, pero dinaya na rin pala tayo. Tama? Dinaya na tayo. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo madadaya. Amen? Kasi ang number one na pwedeng mandaya sa atin ay yung kalaban natin. Pangalawa, sino? Yung sarili natin. Yan ang nakakaya, no? Dinadaya mo yung sarili mo. No? Malungkot ka. Pero umaak kang masaya. Diba? Pwede naman yun. Diba? Pero tayo, wag natin dadayain yung sarili natin. Halimbawa, may mga estudyante na dinadaya nila yung sarili nila. Paano, pastor? Pagdating sa school, akala mo, so umaas ka na mukhang mayaman, no? Kaya pagdating sa bahay, pinipilit, sige na, pabili ako ng ganito. Kung ano lang yung kakayanan ng magulang, yun lang talaga yung may bibigay niya, tama? Hindi natin pwedeng pilitin yung mga magulang natin, tama? Kung yan ang kakayanan nilang maibigay, hanggang doon lang talaga, matuto tayong makontento. Pero may mga estudyante na dinadaya nila yung sarili nila. Na pagdating sa school, akala mo kung sinong gastos ng gastos, umaastang mayaman. Kaya dapat tayo, matuto rin tayong makontento. Huwag natin dayain kung ano tayo, yun tayo. Amen? Amen. Pagdating sa school, kung yan talaga yung budget mo, yan talaga. Tama? Huwag tayong umasta na dinadaya sa sarili na sobrang yaman tayo, pinapakita natin sa mga kaklase natin. Hindi dapat gano'n, tama? Kasi masisira yung pagkatao sa ganyan. Kasi pagtatanim yan eh. Ganun din po sa ating mga Kristiyano. Kaya sabi dyan, be not deceived. Huwag tayong magpadaya. Bakit? Kasi sabi sa verse 7, God is not mocked. Pag sinabing God is not mocked, ang Diyos ay hindi nadadaya. Ang Diyos hindi naluloko. Kaya tayo, hindi tayo pwedeng manloko eh. Wala tayong maluloko talaga. Lalo na pagdating sa Diyos. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Diba? Our God is omniscient. Ano nga pag sinabing omniscient? Meaning, He is all-knowing. Ibig sabihin, alam niya lahat. No? Hindi natin madadaya ang Diyos. No? Ang nagtanong ang pastor, sino sa inyo nagbasa ng Biblia? Taas ka, dalawang kamay pa. Taas ka. Pero totoo yan, hindi pala nagbasa. Sino sa inyo nagbasa ng Biblia sa bahay? Taas kamay. Pero ang totoo yan, hindi pala talaga nagbasa. Di ba? Ang ibig sabihin nun, bagamat nadaya natin yung pastor, yes, nakalusot ako kay pastor, napaniwala ko siya na nagbasa ako ng Biblia. Pero ang totoo niyan, hindi tayo makakalusot. Kanino? Sa Diyos natin, hindi tayo makakalusot. Kaya, ano mga sinasabi natin? Kaya tinuruan din tayo ng Biblia na dapat maging totoo tayo eh. Amen? Amen. Tinuruan tayo na dapat maging honest tayo. Kasi kapag tayo ay honest, nakikita ng Diyos yun eh. Yung katapatan natin bilang Kristiyano, alam ng Diyos yan. Kaya pag tayo naging honest sa Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Basta honest ka lang, maging matapat ka, Lord. Ito lang talaga yung sa tithes ko po. Ito lang talaga yung sa offering ko. Di ba, tinano tayo ng Diyos na
na pinaalalahanan tayo ng Biblia na dapat maging matapat tayo sa tithes at pati sa offering. Kasi kapag hindi tayo naging matapat, anong nangyayari? Ninanakawan natin. Sino yung ninanakawan natin? Ang Diyos. Ang Diyos, alam niya yan. He is all-knowing. Eh sabi ng Biblia, hindi nyo maluloko ang Diyos. Hindi natin maluloko ang Diyos. God is not mocked. Hindi naluloko ang Diyos. Kasi sabi niya, tignan nyo, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yun yung kasabihan na kung anong itinanim, yun ang aanihin. Di ba? Pag nagtanim ka ng kamote, ano anin mo? Kamote rin. Ano nga namang saging? Di ba? Pag nagtanim ka ng singkamas, ano aanihin mo? Singkamas din, di ba? Pag nagtanim ka ng, ano pa ba? Ng mangga, ano aanihin mo? Pero ang problema, iba nagtanim, iba umaani. Iba kumukuha eh. Di ba? Aray. Di ba? Yun minsan ng ano, no? Iba ang nagtanim. Hindi ko nga alam kung sino ba nagtanim. Ha? O, di ba? Nakita niyo ba kumuha na siya? Hindi ba, di ba? Sino ang karamihan kumukuha dyan? Sino? Yung mga hindi nagtanim, di ba? Hindi naman masama yan, pero ano nga lang, magpaalam, di ba? Paalam mo. So, marami naman yan eh. Okay lang naman yan. Daming bunga dito eh. Di ba? Buti nga dito, ano eh, yung mangga pinipitas lang eh. Doon sa Bulacan, talagang karamihan doon, binibili na talaga. Magkano mangga doon? Mahal. 1 kilo, kalahat mahal. Dito, pinipitas lang, di ba? Ano po wala? Pag gusto mong kumain, kuha ka lang, paalam ka lang, di ba? Yung sa iba, binibili talaga. Pero dito, no, yan ang maganda dito sa probinsya. Kaya sabi diyan, kung anong itinanim, di ba yung kasabihan na, what you sow, you reap. Tama? Hindi yung rape. Hindi rape, ha? What you sow, you reap. Ibig sabihin, kung anong itinanim, yun ang aanihin. Tama? Pag nagtanim ka ng kasamaan, anong aanihin mo? Kasamaan din. Yun ang prinsipyo ng Biblia. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng kalokohan, aani ka rin ng kalokohan. Pag nagtanim ka ng kasinungalingan sa kapwa mo, balang araw may magsisinungaling din sa'yo. Tama? Pag nagtanim ka ng, ano ba? Pag nagtanim ka ng hindi matapat, meron din kaibigan na balang araw hindi rin magiging matapat sa'yo. Plastic. Ha? Ano? May pinapalindan ka. Wala. Ay, wala ka. No? Plastic daw, di ba? Pag nagtanim ka ng kaplastikan, aani ka ng, may magiging plastic din sa'yo balang araw. Di ba, Manuel? Pag nagtanim ka ng ano? Pag nagtanim ka ng, ano pa ba? Pag nagtanim ka ng hindi pakikinig, yan. Ano aanihin mo? Ha? Ano aanihin mo? May balang araw, may hindi rin makikinig sa'yo. Tama? Kasi yun ang itinanim mo eh. Halimbawa, nagtanim ka ng lagi kang madaldal, lagi kang hindi nakikinig, nakikipagkwentuhan ka lang. Balang araw, aanihin mo rin yan. Pag ikaw naman ang nagtuturo sa harap, ayun, mayroon din hindi makikinig sa'yo. At ang pinakamasakit dyan ganito, pag yung mga anak mo, yun ang hindi nakikinig sa'yo. Tama? Bawa, balang araw, magkakaanak tayo eh. Balang araw, magkakapamilya ka. Magkakaanak ka. Eh pag, ngayon pa lang, nagtatanim ka na pag may nagtuturo, hindi ka nakikinig, puro daldal, puro daldal. Balang araw, meron ding hindi makikinig sa'yo. At sabi ko nga sa inyo, ang pinakamasakit yan, kung yung mismong magiging anak mo, yun ang hindi makikinig. Tuturuan mo, anak, ganito, ganyan, gawin mo na to. Nagbibingi-bingihan yung anak. No? Tapos, maaalala mo yun, ay, hindi nakikinig yung anak ko. Kasi dati, hindi rin ako nakikinig. Maaalala mo yan, tama ba? Tama ba? Tama ba? Maaalala mo yan kasi meron ding hindi nakinig. Okay? So, ganun din po yan sa atin bilang Kristiyano. Amen? Amen. Gising pa ba kayo? Amen. Amen? Amen? Amen. Okay, sabi ng Biblia,
God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ito, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Pag sinabing corruption, kasiraan. Alam nyo ba, pag nagtanim ka ng kasiraan sa iyong sarili, aani ka rin ng kasiraan. Halimbawa, pag nagtanim ka sa katawan mo, yosi ka ng yosi, naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak. Pag yan lagi yung tinatanim mo sa iyong sarili, sa iyong katawan, alam niyo ba sabi ng Biblia? Aani ka. Ano yung aanihin mo? Ang mahirap dyan, sabi din, shall of the flesh reap, reap? Corruption. Pag sinabing corruption, ano nga yun? Ano nga yung corruption? Kasiraan. Yun ang mahirap doon. Na pag nagtanim ka, balang araw, magkakaroon din tayo ng kasiraan. Tama? Kaya yung iba, tingnan nyo, yung iba, ano nangyayari? Nagkakasakit. Bakit nagkakasakit? Dahil saan? Dahil saan? Wala, dahil sa nagtatanim sila ng bisyo sa kanilang katawan. Kaya kayo, lahat tayo dito ingatan natin yung katawan natin. Ano nga yung katawan natin? Ito ay templo ng Diyos. Hindi dapat sinisira ito. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, nung Friday, yung penitensya, hindi yan gusto ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sinisira nila yung katawan nila. No? Hindi tayo tinuruan ng Diyos na pag nagsisi ka, di ba ang penitensya pagsisisi daw sa kasalanan? Ang tanong, yung mga nagpenitensya ba, totoong nagsisi yun? Hindi. Pagkatapos ng penitensya. Nakita na yun ang totoo daw, di ba? Pagkatapos ng penitensya, inuman. Sipin nyo, yun ba ang totoong pagsisisi? Diba? Ano nangyari? Sinaktan mo lang yung katawan mo at nagpakapagod ka lang. Sinugatan mo pa yung katawan mo. Pagkatapos naman, bokya, ano ba nakuha? Tama? Ang point ko doon, hindi gusto ng Diyos yun. Kasi una, templo tayo ng Diyos, tama? Inutusan tayo ng Biblia na mahalin natin yung sarili natin. Tapos alagaan natin yung sarili natin. Huwag natin sisirain. Bakit? Kasi templo ito ng Diyos. Ang problema sa kanila, inahampas nila yung katawan nila. Kaninong katuruan yan? Alam nyo ba na ang katuruan na ganyan, wala yan sa Bible. Kahit basahin nyo ang Biblia cover to cover, walang nakasulat sa Biblia na maghampas ka sa sarili mo pag nagsisisi ka. Sa Biblia, sa Biblia, tinuruan tayo ng Biblia na kapag tayo ay magsisisi, manalangin ka sa Diyos. Amen? Amen. Tayo, paano ba tayo mag-pray? Ay, paano ba tayo humingi ng tawad? Di ba nagpipray tayo? No? Kasi kung nasa Bible yun, anong gagawin natin dito? O sige, pila-pila, hampasin natin yung bawat isa. Kasi pagsisisi. Tama? Kung nabasa ko yan sa Biblia, ituturo ko sa inyo na dapat hampasin natin yung sarili natin, sugatan natin yung sarili natin, kasi nagsisisi tayo sa ating kasalanan. Pero bakit hindi ko tinuturo sa inyo yan? Kasi una, wala sa Bible. Tama? Kasi sabi ko sa inyo, kung ano yung nasa Biblia, yun ang ituturo ko sa inyo. Pero kung wala sa Biblia, hindi ko ituturo. Bakit may tithes na tinuro? Kasi nasa Biblia. Bakit may offering? Kasi nasa Biblia. Pero yung penitensya, bakit hindi ko itunuro? Kasi wala sa Biblia. Sino ang gumagawa ng yan? Kanino? Kaninong doktrina yan? Yan ay katuruan ng Katoliko. Pero yan, sinasabi ko sa inyo, never nating mababasa sa Biblia yan. Wala talaga sa Biblia yan. Kahit pasahin mo saan pa, walang record sa Biblia na pag nagsisi ka, saktan mo yung sarili mo. Wala. Ang masaklap pa nga dyan, ginagaya nila yung Panginoon. Tama? Anong ginagawa nila? Ano sila, di ba? Nagpapapako din sila, di ba? Nagpapapako din sila sa katawan nila, di ba? Tapos ano pa doon? Ano pang masakit doon? Nagpapapako sila sa katawan nila. Tapos luluhod sila, di ba? Tapos kung ano-ano pang gagawin nila. Tapos habang naghampas sila sa katawan nila, meron pang
May baon pang gin eh. Tama? Tapos, inom-inom, di ba? Yun ang nakakalungkot sa mga tao na walang alam sa salita ng Diyos. Basta sunod-sunod lang kasi yun ang nakamulatan nila. Tandaan natin, hindi lahat ng nakamulatan natin ay tama. Tandaan nyo yan ha. Kasi may mga ganitong kaisipan. Ay, dito na kami namulat, dito na kami mamamatay. Matitindi yung ganon. Lalo na pag sa Katoliko, meron silang tinatawag na Sagrado Dekandado Katoliko. Yun ba yun? No? Na, yung ibig sabihin nun, Katoliko kami, Katoliko talaga kami. Pero hindi nila naisip, wala namulat sila sa maling katuruan. Marami, yung rebulto, isa pa yan. Diba? Kaya pag tinignan mo, galit na si Kisis no? Kaya pag tinignan mo, wala Wala talaga, malayo sa Biblia. Kaya salamat, hindi ba kayo nagpapasalamat na yung nakamulatan natin, nalaman natin na mali pala? Paano kung walang nagturo sa atin ng Biblia? Siguro ngayon, isa ka sa naghahampas na, siguro si Manuel ngayon, isa sa naghahampas sa sa katawan, nagpipilitensya. Bakit? Kasi hindi natin alam. Pero salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ba kayo? Amen. Salamat sa Panginoon na merong nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya, minsan, di ba, minsan yung iba nagagalit Pag ang pastor nagturo patungkol sa rebulto, yung iba nagagalit. Bakit naman ganyan si pastor? Grabe naman. Tandaan nyo, hindi yan turo ng pastor. Kaninong turo yan? Turo ng Biblia. Pero bakit yung iba nagagalit? Kasi nakamulatan nila. Tama? Nakasanayan nila. Kaya tandaan nyo, hindi lahat ng nakasanayan natin ay tama. Yung penitensya, nakasanayan natin yan, nakamulatan natin yan, pero ayon sa Biblia, mali yan. Yung pagsisisi na kailangan mong lumapit sa pare, di ba? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Kumpisal. Di ba? Kumpil. Isasabihin mo sa pare, Father, o sa Father pa lang. Ano sabi ng Biblia? Huwag kang tatawag ng Father dito sa lupa. Sapagkat iisa lang yung Father natin. Di ba nabasa nyo yan? Iisa lang yung Father natin. Call no man Father, for one is your Father which is in heaven, sabi ng Biblia. Pero yung Father na tatay mo sa laman, okay lang yan, di ba? Tatawagin mo yung tatay mo, Father, Papa, Fafa. Bakla naman yun, grabe naman. Okay lang yun, kasi Papa mo yun Pero yung Father na as in yung pare, sabi ng Biblia, huwag kang tatawag ng Father dito sa lupa, katulad nung pagtawag sa pare, sapagkat yung Father natin ay iisa lang, which is in heaven. Amen? Iisa lang. Kaya sa pagtawag pa lang. Diba? Tapos pag magkukumpisal, ano sasabihin? Patawarin po ako, Father, na nagkasala po ako. Diba? Sasabihin mo pa yung kasalanan mo, diba? Anong kasalanan mo, anak? Nagnakaw po ako ng manok. Diba? Ilan ninakaw mo? Ilan nga yan? 2 po. Diba? Sige, patawarin ka na. Basta, ibigay mo sa akin yung isa. No. Joke lang naman yun, di ba? Pero, ang point natin doon, kanino ka ba nagkasala? Kanino ka nagkasala? Una, doon sa ninakawan mo. Tama? Pero bakit doon ka hihingi ng sorry sa Father? Kay Father ka ba nagkasala? Hindi. Doon ka mag-sorry sa ninakawan mo. Tama? Kasi sa kanya yung manok yun Tama? At pag hihingi tayo ng tawad sa Diyos, kailangan direct na sa Diyos. Hindi mo na kailangan dumirect sa mga rebulto at lumuhod. At kung saan-saan kaninong tao. Sabi ng Biblia, pag hihingi tayo ng tawad, syempre, humingi ka ng tawad sa taong nakaalitan mo, di ba? Pag nagkaaway kayo, humingi ka ng sorry sa kanya. Pero syempre, pag hingi mo ng sorry sa kanya, sa taong talagang nakabanggaan mo, hingi ka rin ng sorry sa Diyos, tama? Kasi nasa batas yan ng Diyos para magkaayos tayo. Tama? Kasi galing yan sa Diyos. Kaya tandaan nyo, mga kapatid, kung anong tinanim natin, aanihin natin. Tignan nyo sila, nagtanim sila ng mga doktrinang mali. Ano ngayon nangyari sa mga tao? Sumusunod din sa mali.
Nagtanim sila ng doktrinang penitensya. Hampasin yung sarili. Ano ngayon ng mga tao? Sunod-sunod pa rin. Diba? Kasi walang alam sa Biblia. Nagtanim sila ng pagluhod sa rebulto, pagsamba sa rebulto. Ano ngayon yung mga tao? Bulag sa katotohanan, hanggang ngayon sumusunod pa rin sa rebulto, lumuluhod pa rin sa rebulto. Kasi yun yung itinanim. Pero tayong mga Kristiyano, ano dapat yung mga itanim natin? Kasi Kristiyano na tayo eh. Number 1, itanim natin yung katotohanan. Amen? Let us sow the truth. Itanim natin yung katotohanan. Kung may mga taong nagtanim ng kasinungalingan, tayo naman magtanim ng katotohanan. Amen? Kasi sabi nga ng GMA, di ba? Katotohanan, magpapalaya. Tama ba? Sa bayan. Di ba lagi? Kabisado nyo nga yun eh. Di ba? Pero bago sabihin ng GMA yan, sinabi na ng Biblia yan. Tama? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Dati nakakulong tayo sa kasinungalingan eh. Alam natin na para mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Pero ngayon, hindi na ganon. Tama? Pinalaya tayo ng Diyos mula sa kasinungalingan. Tama? Ngayon, alam na natin, para pala mapunta sa langit, anong dapat gawin? Manampalataya pala, tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa ating buong puso na ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Yun ang hindi alam ng iba kasi yun ang mga itinanim sa kanila. Tama ba? Pero tayong mga Kristiyano, alam na natin yan. So anong dapat gawin natin? Magtanim tayo ng mga katotohanan. Amen? Kaya kayo, pag kayo natutunan na magturo sa ibang tao, magturo din kayo. Amen? Katulad nung lumalabas ako, nagtuturo ng salita ng Diyos, binabahagi na para mapunta sa langit, kailangan manampalataya. Yun ay pagtatanim ng katotohanan. So pag kayo natuto na magturo ng pananampalataya para mapunta sa langit, kayo din naman ay pwedeng lumabas at magbahay-bahay at magbahagi din ng salita ng Diyos. Ang tawag doon, pagtatanim ng katotohanan. Amen? Kasi ang trabaho na yan, hindi lang yan para sa pastor. Na pag nakikita nyo ang pastor minsan, mainit, lumalabas, nagbabahay-bahay. Tandaan nyo, hindi lang si pastor ang may trabaho niyan. Ngayon, kasi bago pa lang kayo, tama? Kaya hindi nyo ginagawa. Pero katagalan yan, pag natuto kayo, malalaman nyo kung gaano kahalaga ang bawat kaluluwa. Na pag yan namatay, either impyerno yan or langit yan. E tayo, matuto tayo magtanim ng katotohanan. Amen? Honesty. Let us sow the truth. Amen? Magtanim tayo ng katotohanan. Maraming tao ngayon ang bulag. Bulag sa spiritual. Hindi nila alam yung totoo. Kaya tayo, sabihin natin sa kanilang katotohanan, ha? Alam nyo minsan, pag sinabi mo ang katotohanan, minsan nagagalit ang tao. Di ba? Nabasa nyo naman kanina, di ba, sa Sunday school natin, huwag uminom ng alak. Nabasa nyo ba yan? Nabasa nyo yan? And be not drunk sa nyon. Sa Ephesians, tignan nyo ulit. Ephesians, chapter 5. Ang mahirap sa mga tao ngayon, pag sinabi mo yung katotohanan sa kanila, nagagalit sila. Amen? Ephesians chapter 5. Nagagalit sila, which is hindi nila matanggap. Pero tandaan nyo hindi tayo nagagalit kung kanino man, or kung sa Diyos, kung sa pastor. Saan tayo nagagalit? Sa Diyos mismo kapag nagalit tayo sa kanyang katuruan. Ephesians 5. Verse 16. Tignan nyo sa 16. Redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ano 18? Go. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ano sabi? And be not drunk with wine. Amen? Ano sa Tagalog ng be not drunk with wine? At wag iinom ng alak. Diba? Sabihin nyo yan sa mga Sabihin nyo yan sa mga manginginom. Dito, kilala nyo yung mga manginginom, di ba? Sabihin nyo sa kanila, ito sabi ng Biblia, wag mag-iinom ng alak. Ano gagawin nila sa'yo? Baka sapakin ka, no? Huwag kang ganyan. No? Baka magagarabi ka naman. Isipin nyo, no?
pag sinabi mo sa tao yung katotohanan, imbis na tanggapin nila, nagagalit sila, tama? At minsan lalayuan ka pa nila. Ayoko na dyan kasi masakit magturo si pastor. Grabe, lahat na lang sa akin, sa pool. Pati ba naman alak, pakikialaman ni pastor. Pati ba naman TikTok, pakikialaman ni pastor. Diba? Pati ba naman pagkanta ko, pakikialaman ni pastor. Pakialamero talaga si pastor. Kaya maraming tao ang ayaw, lalo na sa church, sa Baptist church. Bakit? Kasi maraming tao ang ayaw. Kasi hindi dahil sa may mali ang Baptist, may mali sa katuruan. Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi tinuturo talaga ng church na ito yung katotohanan. Amen? Ngayon, nasa sayo na yan kung magagalit ka. Kung ikaw umiinom ng alak at sinabi ng Biblia dito na huwag mag-inom ng alak, magagalit ka ba? Magagalit ba tayo? Hindi. Kasi pag nagalit tayo, hindi tayo nagalit sa pastor. Kanino tayo nagalit? Sa Diyos tayo nagagalit. Amen? Pag nag-isip tayo ng hindi maganda, pag si pastor, pag nag-isip ka ng negatibo kay pastor, hindi ka nagalit kay pastor. Saan ka nagalit? Sa Biblia at sa sumulat ng Biblia. Sino sumulat ng Biblia? Ang ating Diyos. Amen? Kaya pag tayo naturuan ng katotohanan, huwag tayong manghinanakit, bagkus tanggapin natin yan. Kasi yan yung magpapagaling sa atin. Amen? Parang sa sugat, di ba? Parang sa sugat, tama? Pag ikaw ginamot, meron bang sugat na ginamot na masarap? Masarap? Nagkasugat ka, tapos papatakan ng ano yun? Alcohol, o lagyan natin ng alcohol, ha? Pagpatak, ay, sapa, ang sarap. No? Sarap. Sige, patakan nyo pa po, masarap. May ganun ba? Anong usually ang reaksyon? Sisigaw ka, aray! Masakit. Bakit? Kasi ganun talagang paano gamutin, tama? Masakit, pero ano naman, kailangan mong tiisin or tanggapin. Kasi pag yan naman gumaling, wow, ang sarap. Tama? Pero kung ang sugat, inaalagaan mo, ay, pag ano natin, gamutin natin, wag na po, wag na. Hanggang sa na-infect, wala na. Kaya imbis na magaling na yung paa mo, putol tuloy, no? Putol paa. Bakit? Wala. Inalagaan. Hindi ginamot. Kaya yung mga sugat na ginagamot, masakit yan, pero pag gumaling yan, tama? Masarap naman. Alam nyo, ganun din sa katotohanan. Pag tayo nakapakinig ng salita ng Diyos at tinamaan tayo, anong gagawin natin? Magrereklamo ba tayo? Hindi. Tatanggapin natin at magpapasalamat, Lord, salamat sa mensahe. Kasi katunayan lang yan na mahal nyo ako. Kasi sabi ng Biblia, ang totoong pagmamahal, sinusuway kapag may mali. Tama? Halimbawa, kayo, bilang pastor nyo, mahal ko kayo eh. Kaya pag nakitaan ko kayo ng mali, susuwayin ko kayo. May mga pastor na pag ang miyembro nagkamali, ay, okay lang yan. Sige lang. Pero dito hindi. Pag nagkamali tayo, ako bilang pastor, pag nagkamali ako, kailangan kong tanggapin. Amen? Kasi mali ako eh. At pag nalaman mong mali ka, tatanggapin mo. At pangalawa, kailangan mong baguhin. Tama? Kung ikaw nagiinom, tinamaan ka sa preaching, ay, bawal palang mag-inom. So ano gagawin mo? Magbabago ka ngayon. Sisikapin mo na hanggat maaari, hindi na mag-inom dahan-dahan. Na? Hanggang sa hindi ka na mag-iinom, hanggang sa mawawala na. Bakit? Kasi natataniman tayo ng katotohanan. Ano yung unang dapat itanim? Let us sow. Ano yung number 1? Let us sow the truth, ang katotohanan. And then pangalawa, let us sow good news. Magtanim tayo ng, ano yung good news? Magandang balita. Tama? Kaya dito sa lugar natin, ang puro sabihin natin, magagandang balita. Tama? Karamihang maririnig mo dito, chismis no? O alam mo ba si ganito? Doon? Chismis, no? Alam mo ba si Manuel? Yan ang pinakagwapo dun sa lugar nila. Chismis, no? Hindi, totoo yun, no? Hindi chismis yun. Katotohanan. Diba? Alam mo ba si EJ? Siya ang doon. Pinaka-dalubhasa sa Mobile Legend doon. Diba?
Chismis. Diba? Tayo. Pero dito sa lugar, diba kadalasan maririnig mo chismis? Puro kasiraan. Tayo, hindi na tayo ganon. Amen? Ang chinis-chismis na natin, ang pinagsasabi natin, kailangan yung good news, magandang balita. Tandaan nyo to lalo na sa mga kaibigan nyo. Maaring nagkukwentuhan kayo lagi, pero hindi mo man lang natatapik yung katiyakan ng kaligtasan. Yun ang nakakalungkot. Nasabi ko nga sa inyo, balang araw pag binawian kayo ng buhay, at pag magkita kayo at pag siya na sa impyerno, ano sasabihin niya? Lagi tayong magkukwentuhan dun sa lupa. Tapos hindi mo man lang nakwento sa akin na pwede palang makapunta sa langit. Wala na, huli na ang lahat. Habang buhay na siyang magdurusa doon. At ikaw naman, habang buhay namang nagpapakasaya sa langit. Huli na ang lahat. Ganun ang mangyayari. Sa ngayon, parang hindi nyo paramdam, parang wala lang, parang joke lang, parang easy-easy lang ang panahon ngayon, pero hindi nyo alam na pag ang tao talaga namatay, balang araw, habang buhay ng pagsisisihan yan. At yung pagsisisi na yun, wala nang katapusan. Nasa impyerno na siya. Kaya tayo mga Kristiyano, i-goal natin at huwag kayong mahiya. Minsan kasi nakakahiya pag nag-topic ng ng patungkol sa Bible, parang nahihiya ka sa kaibigan mo na i-topic yung patungkol sa Bible. Kasi lagi kayo magkaibigan, di ba? Tapos minsan puro sa kalokohan kayo. Kaya pag i-topic mo yung Bible, parang nakakahiya, di ba? Pero sikapin nyo. Kasi balang araw, pag namatay yan at pag napunta yan sa impyerno, talagang pagsisisihan nyo yan. Sayang. Dapat pala tinuruan ko yung kaibigan ko. Ngayon, sikapin nyo. Kung may kachat kayo, mga kaibigan nyo, magpasa kayo na paano mapunta sa langit. John 3:16, verse lang. Manampalataya sa Panginoon, tanggapin ng Panginoong Kristo sa puso. Di ba? Sikapin natin na ang itatanim natin, mabubuting balita. Amen? Mabubuting balita. Taniman din natin yung mga Kristiyano dito na hindi na natin nakikita. Kumusta na kaya sila? No? Ano kayang ginagawa nila ngayon? Pag nakita nyo sila, taniman nyo sila ng smile ka lang, di ba? Di ba may mga Kristiyano na dito na hindi na nagsisimba, di ba? Yung iba naglipatan na, di ba? Naglipatan na sa ibang simbahan. Kilala nyo naman, di ba? Sino sila? O pag nakita natin sila, ano gagawin natin? Magagalit ba tayo sa kanila? Bakit ka lumipat? Ganito, ganyan. Hindi. Anong itatanim natin sa kanila? Smile lang. Ngiti lang. Kumustahin. Siyempre, sasabihin natin, alam mo na yung katotohanan. Di ba? Yan ang nakakalungkot sa iba. Alam na nila yung katotohanan, pero lumayo pa sila. Sayang. Sayang. Alam na nila kung ano ang paraan paano mapunta sa langit. Alam na nila yung totoong simbahan. Alam na nila yung katotohanan. Pero nawala pa. Sayang. Sayang yung kanilang natutunan, no? Sayang yung kanilang mga ipinaglingkod sa buhay. Lalo na't kung wala yung pagmamahal talaga, sayang. Lalo na't na-attract sila, ay dito tayo kasi maraming chicks. Doon tayo sa church na yon. Doon tayo sa church na yon kasi de aircon. Doon tayo sa church na yon kasi malaki. Maraming tao. Maganda naman yon. Pero kung yun talaga ang humatak sa'yo, maling-mali. No? Halimbawa, tayo mga boys, doon tayo kay Pastor Jake. Doon tayo magsimba kasi may chicks doon. No? Ligawan natin. Mali na yung motibo. Tama? Hindi ganon. Dapat pupunta tayo sa church dahil sa katuruan. Amen? Pupunta tayo sa church na yan kasi alam natin na tama ang itinuturo niyan. Hindi tayo pupunta sa isang church kasi de aircon. Hindi tayo pupunta sa church kasi malaki. Hindi tayo pupunta sa church kasi maraming tao. Kundi pupunta tayo sa church dahil sa katuruan. Pero itong church natin, hindi naman tayo nananatili na ganito lang talaga. Darating at darating ang panahon na ang church na ito lalaki. Amen? At ang maganda doon, pag lumaki ang simbahan, alam nyo ang masarap doon, nandun ka pa rin, nananatili ka pa rin. Ang pangit nung lumaki na ang simbahan, tapos wala ka na, di ba? Pagbalik mo, ang laki na pala ng church nila. Anong iisipin mo? Nakakapanghinayang. Bakit? Wala ka. Hanggang sa gusto mo lang bumalik pero nahihiya ka na. Di ba? Di ba ganun minsan? Lalo na pag hindi ka nakapag-church, parang nakakahiyang
mag-church ulit. Pero kayo, huwag kayong mahiya. Magpatuloy lang, amen? Magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Time will come, itong church na to, lalago ito, lalaki ito. Kasi una, this is biblical, amen? Anything that is biblical, pagpapalain ng Diyos. Itong church natin, this is a biblical church, kaya wag na tayong magtaka kung bakit minsan may magagalit sa atin, sasabihan tayo ng hindi maganda. Kasi yan ang katotohanan, pag namuhay ka ng makadiyos, maraming taong magagalit sa'yo. Pero pag nabuhay ka, minsan, puro kalokohan, minsan papalakpakan ka pa ng mga tao eh. Matutuwa pa yung mga tao pag puro kalokohan. Pag may dala kang alak, matutuwa pa sila eh. Pero pag may dala kang Biblia, pag chichismisan ka, no, yan na naman si Bible. Oh, yan na naman siya, oh. Magagalit sa yung tao. Diba? Pero sige lang, magtanim lang tayo ng katotohanan. Magtanim tayo ng good news. Amen? Puro magagandang balita. Huwag na tayo magtanim ng kung ano-ano, sisiraan natin yung bawat isa. Hindi. Dito sa church, hindi tayo magsisiraan dito. Amen? Huwag niyong ikwento yung bawat isa, yung kasiraan ng bawat isa. Huwag niyong ikwento. Pag nakakita kayo ng kasiraan ng bawat isa, ipag-pray niyo, Lord, nawa si ganito mabago. Hindi yung nakita mo. Halimbawa, si Manuel nag-inom. Halimbawa lang halimbawa, nakita mo si Manuel nag-inom. Ang gagawin mo, i-chismis. Alam mo si Manuel, wala talaga yan. Pasimba-simba pa yan. Manginginom naman pala. Hindi ganon. Anong dapat reaction natin? Mag-pray tayo, Lord, dalangin ko po si Manuel na siya po ay mabago. Pinag-pray mo, may nangyari bang maganda? May nangyari kasi pinag-pray mo siya. Kaysa naman i-chismis mo siya, edi kasiraan niya pa, tama? Tapos yung pinagsabihan mo, sasabihin niya rin sa iba. Kaya nga yung chismis, may pakpak daw eh. Kumalat na. Kasiraan niya pa. Imbis na ipag-pray natin, Lord, nawa si Manuel mabago. Edi mas maganda, amen? Ganun ang trabaho nating mga Kristiyano. Hindi yung kung ano-ano na lang pinagsasabi natin sa iba. Kung dati may ganun tayong ugali, ngayon hindi na. Amen? Hindi na dapat ganun. Dapat yung sasabihin natin puro good news, puro magandang balita. At ang the best na good news diyan ay yung katiyakan ng kaligtasan. Sikapin nyo yan sa mga kaibigan nyo. Kahit isang kaibigan nyo lang, sabihan mo sila. Pero kung hindi mo talaga sila kayang sabihan, ano gagawin nga? Invite nyo dito sa church. No? Amen? Invite nyo dito sa church. Palang araw, pag na-invite nyo dito sila sa church, makakapakinig yan ng salita ng Diyos. At tatanggap yan. Amen? Kaya nakakatuwa yung ganun eh. Kaya pati yung ating yung video, yung ating pinopost, nakakatulong din eh. Amen? Kasi di ba kanina may pumunta, taga ano nga yan? Taga Batang-Batang. No? Okay lang. Taga Batang-Batang. Di ba malapit lang yon? Pero bakit siya nakapunta? Dahil sa pinopost natin na page, sa page, di ba? Nakita nila, may Baptist Church pala dito. Ang sabi niya nga, marami na daw siyang Baptist na pinuntahan, pero ayaw niya kasi ang hinahanap niya talaga, yung Bible Baptist Church. May Bible Baptist Church ba dito? Wala eh. Meron ding independent, di ba? Merong independent, tapos may independent dito. Mga nakita niya na yan. No? Pero ang hinahanap niya talaga yung Bible Baptist Church. 2 years na siyang hindi nagsisimba. 2 years na, ang tagal na. Pero nakita niya yung church na ito. Sa bagay kasi bago lang naman tayo dito eh, tama? Pero kung matagal na tayo, malamang baka nakapag-church na rin siya, tama? Pero bakit niya ayaw sa ibang simbahan? Anong nakita niya doon? Anong nakita niya? Yung katuruan. Yung turo. Diba? Kumbaga sa restaurant, doon tayo kasi masarap yung luto. Ang restaurant na masarap ang luto, anong ginagawa? Dinarayo yan, tama? Minsan kahit malayo eh. Diba? Lalo kayo pag nag-bike, diba? Nagbabike kayo, kahit malayo yung lugawan, pupuntahan nyo eh. Kasi unlimited, diba? Tapos masarap. Diba? Pero kung ang lugawan, nandyan lang sa tabi mo, kung hindi masarap, bahala ka dyan. No? Mapanis ka dyan. Hindi masarap. Nagets nyo? Pero kung yung kainan na yan, kung malinis at masarap, babalik-balikan niya ng tao. Amen? Pupuntan. Ganon din yan sa church, tandaan nyo. Yung pumunta dito kanina, pagpapakita lang yun na hindi siya namimili ng lugar. Tama?
Kasi kung lugar ang pinipili niya, kung lugar ang pipiliin ko, doon ako sa independent. Ang ganda, no? Ganda ng church nila, di ba? Sa Tulay, ang ganda dito. Ang ganda kung saan-saan. Sa iglesia, ang ganda din. Di ba? Doon na lang ako kasi di aircon. Pero bakit ito ang pinili? Dahil ba sa lugar? Hindi. Dahil saan? Dahil sa katuruan. Yan ang tandaan nyo. Pag pupunta tayo sa church, it's because of the truth, katotohanan, na nasa Biblia. Amen? Pero tandaan nyo, ulitin ko ulit, na balang araw itong church natin, ang maganda dun, totoo na at lumalago pa. Tama? Pag-pray natin na balang araw, makakabili tayo ng sariling lupa, di ba? Sariling lote, tapos makapagpatayo tayo ng sariling building, tapos mapaganda natin. Tapos darating yung time na magkaka-aircon din tayo. Tama? Alam nyo, lahat naman ng simbahan, nag-umpisa sa maliit yan eh. Amen? Nag-umpisa sa maliit yan. Yung iba nga, mas matindi eh. Yung iba sa ilalim lang ng puno. Nag-service sila, walang building. Sa ilalim lang ng puno. Hanggang sa, nagulat kayo, napakalaki na. Doon nag-umpisa yung iba. Ang malaking apoy, sa nag-umpisa yan? Sa maliit na apoy. Ganon din dito. Mas mapalad nga tayo kasi nag-umpisa tayo, may building na. Nangungupahan tayo. At ang maganda doon, yung upa natin, murang-mura. Sa iba, 3.5, 3 plus. Yung iba doon sa amin, 6 plus, 7 plus. Maliit pa. Pero dito sa atin, no? Mapalad tayo, no? Tapos, COVID-free pa. Alam nyo sa iba, mataas na ang upa, tapos naka-lockdown pa sila. Kaya yung iba ngayon, nagla-livestream. Yung mga membro hindi makapunta. Isipin nyo tayo, mapalad tayo. Hindi tayo ECQ. Hindi tayo lockdown. Nasaan yung iba? Nilockdown nila yung sarili nila. Nilockdown nila yung sarili nila kahit hindi naman lockdown sa atin, no? Ganun yan. Kaya yung iba, hindi mo maunawaan eh. Kaya alam nyo, mas mapalad tayo, lalo na sa lugar natin. Napakalaki ng opportunity natin dito sa lugar natin na tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen? Napakalaki ng opportunity. Kasi yung iba, hindi sila gaanong makapaglingkod dahil sa naka-lockdown. Pero tandaan nyo, hindi naman hadlang ang lockdown. Amen? Hindi lockdown. Pero yung point natin doon, na sila nagla-livestream, pero tayo nakakapag face-to-face. Amen? Nakakapag face-to-face. Kaya salamat sa Panginoon, no? Pasalamatan nyo, meron tayong church na talagang nagtuturo ng katotohanan. At nagtuturo na kung ano yung mali natin talagang sinasabi. Amen? Pasalamatan nyo yung church na yan. Let us sow. Ano yung unang ibahagi natin? Anong unang itanim natin? Yung katotohanan. Ano yung pangalawa? Good news. Ito yung pangatlo, yung last. Good works. Mabubuting gawa. Amen? Kaya tayo, paglabas natin dito sa church, tanim tayo ng mabubuting gawa. No? Huwag na tayo magtanim ng masasamang gawain. Na makakita ka lang ng tao yun, sasapukin mo. Diba? Sino sa inyo may ganong ugali, no? Na pag nakakita ka, pag inano ka lang, inasar ka lang, babalikan mo agad na sapak. Hindi ganon, di ba? Tayo, parang nagtatawanan kayo mukhang totoo Tayo, iba na, amen? Pag inasar tayo, ano itatanim natin? Galit ba? Hindi, sakto lang, no? Huminahon tayo, tapos mag-pray tayo, Lord, bahala na kayo sa kanila. Ganun yan. Yan ang tunay na pagmamahal. Sabi nga ng Biblia, love your enemy. Mahalin mo kahit yung kalaban mo. Ang problema, hindi mo naman kalaban yung kapatid mo eh. Pero bakit? Hindi mo mahal. Di ba? Sabi dun, love your enemy. Kung yung enemy nga minamahal, yung pakayang kapatid mo na hindi mo naman enemy. Nagets mo? No? Kaya yung mga kapatid nyo huwag nyo silang awayin. Bagkus, mahalin nyo sila. Amen ba? Amen ba? Mahalin nyo sila. Diba? Kasi yung enemy nga, yung kaaway nga, minamahal yung pakayang kapatid, na minsan nakasugutan mo, pero hindi mo naman talaga sila kaaway. Diba? Mayroon lang kayong hindi na pagkaunawaan. Diba? Kaya tayo, wag din tayong aggressive ba?
naasarin ka lang, sapak agad sa kapatid, no? Bugbog agad sa kapatid. Dapat hindi tayo ganon, di ba? Kunting ano lang, pingot agad sa kapatid eh. Di ba? O, di mo, si Steven, oh. Nag-walk out tuloy si Steven. Di ba? Sino ba kapatid niyan? Konting ano lang, di ba? Tayo mga Kristiyano, magtanim tayo ng mabubuting gawa. Pag inaway tayo, smile lang, smile, no? Sige lang. Tapos ipag-pray nyo sa Panginoon, kayo na bahala sa Kanya. Amen? Hindi tayo katulad ng dati na konting asar lang, sapok agad. Hindi. Di ba? Lahat ng umaaway sa atin, ipagpasa Diyos natin. Dito, kung may aaway man sa akin dito, hindi ko sila gagantihan. Hamunin man ako dito ng suntukan, hindi ko sila gagantihan. Kasi una, hindi ko sila kaya. Kasi mas malaki sila. No? Gawan man tayo ng hindi, kahit murahin man tayo. Dito, kung may magmumura sa akin, hindi ko sila gagantihan. Ipagpipray ko sila, Lord, bahala na kayo sa kanila. Kasi mas matindi pag ang Diyos ang babawi. Tama? Mas malupit pag ang Diyos ang babawi. Kaya ipagpasa Diyos na natin. Amen ba? Kaya tayong mga Kristiyano, ano yung unang itatanim natin? Let us sow the truth. Amen? Amen ba? Amen. Katotohanan. And then ano yung pangalawa? Let us sow good news. Mga magagandang balita, lalo na yung katiyakan ng kaligtasan. And then ano number 3? Let us sow good works. Mga mabubuting gawain. Amen? Ito bang pagpunta sa church, magandang gawain ba to? Amen. Kaya huwag kayong mapagod Ito last verse natin. Verse 9. Last verse natin yan. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And sabi let us not be weary in well-doing. Ano sa Tagalog niyan? Huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang pagsisimba ba nakakapagod? Yes, nakakapagod yan. Kasi nasa physical tayo, tama? Nakakapagod ang pumunta sa church. Ayun nga, minsan inaantok pa kayo eh. Kasi nakakapagod, tama? Pero sabi ng Biblia, huwag kayong mapagod. Amen? Kasi alam ng Biblia yan, nakakapagod talaga. Ang pagpunta sa church, mainit, nakakapagod, nakakaantok. Pero, sige lang, kasi ang pinapairal natin dito, hindi yung laman natin. Amen? Kaya yung laman natin, minsan walang gana kasi tinatalo natin yung laman natin. Kasi pagpunta dito sa church, sinong pinapalakas natin? Yung spiritual natin. Kaya, wag ka nang magtaka kung bakit yung physical mo parang walang gana. Kasi ayaw ng physical mo yan. Tama? Ang may gusto niyan yung spiritual mo. Kaya bagamat mahina yung physical mo, malakas naman yung spiritual mo. Amen? Kasi nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kaya sabi dyan, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang pagpunta sa church, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, lahat po yan, mabuti yan. Amen? Huwag tayong mapagod. Bakit huwag mapagod? Ano nakalagay? For in due season, we shall reap. If we faint not. Sabi dyan, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani. If we faint not, kung hindi tayo mapagod. Tama? Halimbawa, sa karera, malapit na yung finish line mo. Malapit na yung finish line mo. Anong gagawin mo? Pagod ka na. Hihinto ka ba? Kasi nandiyan na yung finish line, hindi ka hihinto. Halimbawa, sa pag-aaral, ang hindi mo maunawaan sa pag-aaral, yung tipong yung estudyante magtatapos na, biglang hindi pa nagpatuloy. Malapit na yung bakasyon. Nag-quit pa. Tuloy, hindi siya nakapagtapos, tama? Hindi siya tuloy nakagraduate. Ganon din yan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani. Kung hindi ka mapapagod, tama? Kaya tayo, alam nyo, ako, sasabihin ko rin sa inyo, nakakapagod. Ako bilang pastor, nasa physical din ako napapagod din ako. Lalo na minsan, araw-araw, kakatok sa mga bahay-bahay.
Minsan, iba-ibang ugali yung makakasalamuha mo. Pagkatok mo sa bahay, tao po. Pagbukas, ano po yon? Magtuturo po ko ng salita ng Diyos. Ay, wag, sa iba na lang. Minsan, babagsakan ka pa ng pinto. Pag. Minsan, titignan ka pa ng hindi maganda. Diba? Pero bakit natin ginagawa yun? Kasi alam nating tama. Amen? Alam nating tama. Hindi tayo mapapagod. Kasi yung magpapala sa'yo, hindi naman yung tao na tinuruan mo tama? Sino yung magbibigay ng blessing sa'yo? Yung Diyos, tama? Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Nakakapagod man, pero tuloy lang. Amen? Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, bilang pastor, kaya nagpipray din ako na, Lord, nawa, darating ang panahon na may matututo sa instrument. Kaya kayo yun. Nawa, may maging pianist, Lord. Nawa, may maging guitarist. Kasi, ako minsan talagang napapagod din eh. Tutugtog, magtuturo, mag-MC pa. Tama? Pero masarap yung gawin yung ganon. Pero syempre, dahil sa meron ng mga miyembro dito, mas masarap din na maging katuwang ko kayo. Amen? Balang araw may magiging pianist. Balang araw may magiging guitarist. Balang araw may magiging song leader dito. Amen ba, boys? Amen. Balang araw may magiging MC. Balang araw may magiging opening prayer dito. Para makita mo, alternate na tayo, no? Napakasarap tignan na ganun. Pero ako bilang pastor, dahil sa nag-uumpisa pa lang tayo, ako bilang pastor, nakakapagod, pero tuloy lang. Amen? Amen. Patuloy lang tayo kasi ito ang gusto ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos at ang magbibigay ng pagpapala sa atin, sino? Ang Diyos. Tandaan natin, kung anong itinanim, yun din ang aanihin. Amen? Tayong lahat tumayo. Tayo mag-pray. At least 1 minute lang, tahimik tayong bawat isa. Manalangin tayo. Ipag-pray mo yung sarili mo. Kausapin mo ang Diyos. Bawat isa sa atin, gusto ko tahimik po. Kausapin nyo ang Diyos. 1 minute lang. Kausapin nyo ang Diyos. Kumusta na yung pagtatanim natin? Ano kaya yung karamihang tinatanim natin? Kasamaan kaya? Pikit lahat, manalangin, kausapin nyo ang Diyos. Magmulay-mulay tayo. Ano kayang lagi kong itinatanim? Kasamaan kaya? O puro kasamaan? Or puro kabutihan? Kasamaan o kabutihan? Kung puro kasamaan ang itinatanim natin, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Manalangin tayo na, Lord, tulungan niyo po ako na ang lagi kong itanim ay puro kabutihan. Ipag-pray mo yan sa Panginoon. Bigyan niyo po ko, Lord, ng lakas na magtanim ako ng katotohanan at hindi ko yun ikahiya. Tulungan niyo rin po ko na magtanim ako ng katotohanan, ng mabubuting balita, lalo na yung katiyakan ng kaligtasan at yung mabubuting gawa. Salamat, Lord, sa paalala na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapakinig muli ng mensahe patungkol sa pagtatanim. Lord, alam namin na ang pagtatanim ay hindi madali, katulad sa mga farmers. Ilang months nilang hinihintay bago sila umani. Alam namin na ganoon din po, Lord. Yung pagtatanim namin hindi madali. Maghihintay kami ng ilang araw, ilang buwan, minsan taon para umani kami. Pero salamat sa paalala, Lord, na dapat hindi kami mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon kami ay ani. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa mensahe. Salamat sa kalakasan. Salamat sa panahon na binigay niyo po sa amin na muli kami ay nagkatipon-tipon para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan, mga pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin. Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan na makapagpatuloy sa inyong gawain. Bagamat minsan nanghihina kami, pero Lord, kayo po ang aming kalakasan. Dalangin ko po na mga members na nandito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan na makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. At sa mga bisita, nawa magpatuloy din sila. Someday sila din po ay aming may baptize, Panginoon. Salamat po. At Lord, pagpalain niyo rin po ang aming offering sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.